Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Maghiwalay na tayo, Santino. Pagod na ako. Ano? Teka lang, Loren. Baka naman pwede nating pag-usapan to. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Kung paano ko siraan ng lola mo na may matabil na dila? Pasensya na ha, iginagalang ko ang lola mo, Santino. Pero kung ganyan lang din naman ang ipapakita niyang ugali sa akin, mas okay na ako kung lalayuan mo ko. Huwag naman, Loren. Kakusapin ko si Lola. Itatama akong maling chismis na ipinagkalat niya tungkol sa'yo. Huwag ka nang mag-abala pa, Santino. Wala na rin namang magbabago eh. Masama nang tingin sa akin ng maraming tao. Nakakalungkot lang isipin na ang lola mo pang dahilan kung bakit tayo nagkasira. Napayuko ako ng ulo habang pinakikinggan ang mga sinabi ni Ate Loren. Nararamdaman ko ang sakit na dinadala niya sa dibdib niya. Mabigat at mahapdi. Kaya naman hindi ko naiwasan pang makialam sa kanila. Binala kong pakiusapan si ate na baka pwedeng pakinggan niya muna si Kuya Santino. Hindi pa niya alam na pinagtanggol siya ni Kuya eh. Kaso, bago pa man ako makalapit sa kanila, dumating si Lola sa kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. Loren, anong klaseng sumpa ba itong binigay mo sa akin? Alisin mo na ito! Ayoko nito! Kahit ano pang chismis ang pinagsabi niyo sa ibang tao, wala po akong ginagawang masama sa inyo, Lola. Kung inosente ka nga, bakit kailangan kong magkasakit sa mga panahong ikaw ay nalulugmok sa kahihiyan? Alam kong sinasadya mo to, kaya utang na loob, tanggalin mo ang sakit na to. Hindi matatanggal ni Loren ang nasabing sumpa dahil ako ang may gawa niyan. Bakit mo ba ako sinumpa, Domeng? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kasalanan? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa anak ko? Gumawa ka ng kwento sa mga tao na muntik nang ikasira ng buhay niya. Galit na wika ni Mang Domeng. Nakikita ko ang tapang sa kanyang muka. Kakaibang emosyon na nakahandang gawin ng isang magulang para sa kanyang anak. Ang ipagtanggol si Ate Loren sa mga taong gustong manakit sa kanya. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako si Mia, 26 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 20 anyos pa lamang. Tungkol po ito kay Lola Martina at sa hipag ko na ang pangalan ay Loren. Mia! Ano ba? Umaga na! Magsalang ka na ng tubig sa takure! Pero Lola, may nilalabhan pa po ako eh. Tsaka kailangan ko pa pong walisin ng bakuran. Ang dami mong reklamo, Mia. Gawin mo na lang ang pinag-uutos ko kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Opo, Lola. Ganito ang tagpo lagi sa loob ng bahay namin ng aking lola, Miss Winnie. Strikta si Lola Martina. Ayaw sa alikabok, ayaw ng makalat. Pero inaasa niya sa akin ang lahat ng gawaing bahay. Ang nakakalungkot pa, madalas tumambay si Lola sa labas kasama ang kanyang mga amiga na kapwa niya tsismosa. Hay nako! Paparami na nga ang nabubuntis ng anak ni Kap. Abay kasalanan din naman yun ng makating babae na hindi man lang nang hinayang sa pagkababae nila. Lola, wag po kayong maingay. Nakakahiya po sa mga kapitbahay oh. Ang lakas po ng boses niyo. Ano ba ngayon kung naririnig nila ako? Noong unang panahon, walang puwang sa lipunan ng malalandi. Maruruming babae ang tingin sa kanila ng mga tao. Ang mga dalaga nun, ginagalang. Lola! Tumahimik ka nga sa kasasaway mo sa akin ha. Baka naman gumagaya ka sa mga babaeng tinutukoy ko, Mia. Lola, wala po akong ginagawang ikapapahiya po ninyo. Siguraduhin mo lang ha. Kapag ikaw nag-asawa ng wala sa oras, itatakwil kita. Lola naman eh. Tumahimik ka na. Iniistorbo mo kami ng mga amiga ko. Saan na nga ba tayo, Bare? Ay oo, sa mga nawawalang manok dito sa bayan. Ay naku sana mahuli na yung magnanakaw ng manok. Kung hindi ba naman ginagamit lang sa ritual, ay nako, lumalaganap na talaga ang lagim dito sa bayan natin. May nabubuntis, may nananakawan ng manok, may ritual. Natigil lang ang pag-iingay ni Lola nang may humintong tricycle sa harap ng gate namin. Bumaba mula doon si Kuya Santino, ang kapatid ko na may kargang gulay at bigas. Pinagbuksan ko siya ng gate at tinulungang bitbitin ang mga pinamili niya. Lola, naririnig kong boses niyo hanggang sa kalsada. Ano na naman po bang pinagtatalunan niyo? Si Lola po kasi kuya nakikipagchismisan na naman sa mga marites.
Ba't pasaway kang bata ka ha? Lola, ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo na itigil nyo ng pakikipagtsismisan ha? Ay nako, marereklamo na naman kayo sa barangay niyan eh. Hoy Santino, hindi chismis ang pinag-uusapan namin ng mga amiga ko. Totoo ang lahat ng yon. Lola, iba na po ang panahon ngayon kaysa sa kapanahunan nyo noon. Marami na po tayong batas sa kasalukuyan na kung hindi man tayo maipakulong, pwede tayong pagmultahin. Saan naman tayo kukuha ng perang pambayad sa mga taong ipinapahiya nyo? Humalukip-kip si Lola dahil sa sinabi ni Kuya. Literal na gawain nga naman ng mga pasaway na matatanda. Malaki ang paggalang ko kay Lola, pero dumating din ang araw na naiinis na ako sa ugali niya. Ulila na po kami ni Kuya sa mga magulang Miss Winnie. Napatay sa isang buy-bust operation noong 2018 ng tatay ko. Masakit mang aminin pero nalulung siya sa pinagbabawal na gamot. Ang nanay ko naman kamamatay lang noong 1 taon sa sakit na TB. Naiwan kami sa pangangalaga ni Lola dahil wala na kaming natitirang guardian sa syudad. Okay naman din dito sa probinsya, malayo sa ingay at sa gulo. At least dito, safe kami ni Kuya. Walang kasamahan ni tatay ang biglang kakatok sa bahay namin para ayain siya na gumamit. Kahit ano pang sabihin mo, walang magrereklamo sa akin. Wala naman akong pinangalanan ano? Kahit na pula, mas maganda lang po ang mamuhay ng tahimik kaysa maraming kaaway. Ayoko pong bumalik tayo sa dati kung saan halos wala nang gustong gumalang sa inyo. Kaya kung mahal niyo pa talaga kami ni Mia, iiwasan niyo na po ang mga tsismosa niyong kaibigan. Hayaan nyo na silang magsiraang hanggang magsawa sila, no? Pero wag na po kayo makikisali, hala? Ay nako, makainom na nga lang ng kape. Kung gaano kaingay ang panganay kong si Melsan, ganun ka rin. Si Melsan po ang nanay namin, Miss Winnie. Noong nabubuhay pa kasi siya, tinadtad niya rin ng sermon si Lola, kaya hindi siya makakalusot kay Kuya. Sa kapatid ko lang naman siya takot eh. Ako lang naman ang parang kinakaya niya. Nang mawala na nga si Lola sa paningin namin, nakangiting hinawakan ako ni Kuya Santino sa braso. Ang creepy mo, Kuya. Bakit ka ba nakangiti? Natatandaan mo ba si Loren? Yung kababata ko? Umuwi na siya, Mia. At grabe, ang ganda niya. Sigurado ka, Kuya? Yung babaeng kamukha ni Angel Locsin? Kaso noon, sipunin at uhugin pa tayo noon. Nagmana ka din kay Lola no? Masyado kang pintasera. Para namang hindi ka naihi sa shorts mo ng elementary. Namilog ang mga mata ko sa sinabi ni Kuya. Yun ang isa sa pinakanakakahiyang pangyayari sa buhay ko na ayaw ko na sanang maalala pa. Pero hindi ako kagaya ng dati na umiiyak kapag pinag-uusapan yun. Kaya sinamaan ko na lang ng tingin si Kuya kaya siya nag-peace sign sa akin. Wow! Dililigawan mo nga siya, Kuya. Siyempre naman. Gusto ko totohanin na namin yung laro namin noon na kasal-kasalan. Uy, samahan mo ko mamaya ha. Kakamustahin natin si Loren. Tapos ikaw munang gagawa ng unang hakbang. Kuya, hindi po ako tomboy, okay? Hoy, wala naman akong balak na maging karibal ka. Ang ibig kong sabihin, gagamitin kita para mapalapit ako sa kanya. Magkababata naman kayo eh. Pwede mo siyang lapitan na lang. Nahihiya ako eh. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Kuya. Alam niyang mahiyain ako, tapos uutusan niya ako na lapitan ng crush niya. Paano pala kapag iba ng ugali ni Ate Loren? Dagdag pa doon, kilalang manghuhula ang tatay niyang si Mang Domeng na may pwesto ng flower shop sa harap ng bahay nila. Kuya, hindi kaya magalit sa atin si Mang Domeng? Sabi pa naman ng mga matatanda sa palengke, pinagdududahan siyang mangkukulam. Di naman siguro, kwento lang yun ng mga tsismosa no. Hindi naman napatunayan na totoo ang bintang nila sa kanya. Sa usaping hula, pwede pa. Suki ka niya, di ba? Kahit na, Kuya. Hindi ko alam kung chismis lang ba talaga ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol kay Mang Domeng. Kapag nagpahula naman kasi ko sa kanya, gumagamit siya ng kandila. Tsaka may mga nakikita akong libreta na ayaw niyang ipabasa, kaya kung minsan, kung ano-ano na lang ding ideyang sumasagi sa isip ko. Ikaw talaga. Simpleng tsismosa ka din. Ano, sasamahan mo ba ako o hindi? Gustong gusto ko pa naman si Loren. Hay nako Kuya, tigilan mo nga ako sa kangingiti mo. Para kang pusang nakikipagligawan eh. Bakit? Bawal bang kiligin ng mga lalaki? Yak, kilig talaga Kuya.
Ang mabuti pa maligo ka na. Isasama kita sa bayan para makita natin siya. Anak ng kuya, kaya mo na yan. Para ka namang hindi lalaki. Samahan mo na ako. Natatandaan ko, paborito ka niya dati. Wala akong nagawa kundi ang pumayag sa request ni kuya. Minsan lang din kasi akong makapunta sa bayan, kaya sabik ako sa gala. Hindi rin kami kinibo ni Lola habang nagpapaalam, kaya siguradong nagtatampo pa rin siya sa amin. Yan, nandito na tayo sa bahay nila, Mia. Uy, ikaw munang lumapit ha. Sige kuya, ako na ang bahala. Hintay ka lang dyan ha. Basta kapag kinausap ka niya, tawagin mo ako kagad ha. Oo nga, ang kulit mo eh. Sige na, lapitan mo na. Napairap ako sa pagiging apurado ni Kuya Miss Winnie. Para siyang maiiwan ng huling biyahe. Kaya naman inayos ko na ang nagusot kong damit tsaka mabagal na akong naglakad papunta sa tindahan ng mga bulaklak. Malayo pa lang, nakangiti na akong sinalubong ng crush ni Kuya. Good morning, pili lang kayo. Uy, Ate Lauren! Kilala mo ko? Opo, kilalang kilala kita ate. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ako. Teka, mukhang pamilyar ka nga sa akin eh. Natatandaan ko may kalaro ako dating batang lalaki. Ah, tama, si Santino. So, ikaw na ba si Mia? Ang bunso niyang kapatid? Ako nga po si Mia, Ate Lauren. Naku, nakakatuwa ka naman. Dalaga ka na, Mia. Ikaw din po ate, ang ganda-ganda mo na. Salamat. Siya nga pala, nasan ang kuya mo? Ang bilis ng panahon ano? Naglalaro lang kami dati. Tapos ngayon malalaki na tayo. Inaabangan ko nga ang bakasyon eh. Dahil sa mga panahong yun lang kayo nakakauwi dito galing sa Maynila. Naaalala mo pa pala yon? Oo naman. Si Auntie Melsan, kumusta na? Wala na po si nanay eh. Ah, naku sorry. Nagtanong pa ako. Pasensya ka na ha. Okay lang po ate. Mabuti naisip mo kung dalawin. Kadarating ko lang kanina eh. Umalis sandali si tatay para bumili ng merienda. Kaya ako na munang nagbantay dito sa shop. Nalaman ko po kasi kay kuya na dumating ka na raw. Talaga? Nakita niya ako? Opo, kanina. Excited nga siyang makita ka eh. Kaya hindi na pinagpabukas ang pagpunta dito sa inyo ngayon. Talaga? Bakit hindi niya ako nilapitan kanina? Nasaan ba ang kuya mo? Kasama mo ba siya? Bakit hindi pa siya pumapasok? Nahihiya raw po sa'yo eh. Sus, ngayon pa siya nahiya magkaibigan naman kami. Ang mabuti pa, tawagin mo ang kuya mo para makapagkwentuhan naman tayo. Ang tagal nating hindi nagkita eh. Tumango ako't lumingon sa bintana. Nasa katapat na tindahan si kuya, payukuyo ko pero nang makita ang pag-thumbs up ko, nagliwanag kagad ang mukha niya. Nakasilip na rin si Ate Lauren at kinawayan si kuya na noon ay papalapit na. Santino, bakit ka ba nagtatago dyan? Halika nga rito. Hi Lauren. Kumusta? Mokong ka talaga. May patambay-tambay ka pang nalalaman. Bakit ba hindi ka na dumiretso dito kanina? Nahihiya kasi ako eh. Ang OA mo naman? Aray! Sakit mo pa rin manapak ha? Siyempre, magkababata tayo, hindi ba? Makakalimutan ko ba naman ang signature sa paka natin noon? Kahit na, kababae mong tao ang bigat ng mga braso mo. Masaya lang ako dahil nagkita tayo ulit. Ano na ba ang mga nangyari sa inyo? Pasensya na at ngayon lang din ako nakauwi Hindi ako dapat nagpunta ng Maynila Kaso kinailangan Okay lang yun. Sayang, hindi man lang tayo nakita sa Maynila. Hayaan mo na, hindi na rin naman ako babalik doon Pareho pala tayo. Ako naman, kami pala ni Mia. Wala nang babalikan doon. Nahawa ko sa kalungkutan na nasa tono ng boses ni Ate Lauren. Naalala ko ang mapait naming karanasan ni Kuya sa Maynila. Kaya naman, sumabat na ako sa usapan nila para pagaanin ang sitwasyon. Kuya, hindi ba? Hindi na aalis si Ate Lauren? Bukas balikan natin siya dito. Okay lang po ba ate? Mamasyal tayo sa plaza? Hindi ba ako sigurado kung may oras ako Alam nyo na, matagal kong hindi nakasama si tatay. Kailangan naming magbanding na mag-ama. Oo naman, kung kailan ka lang bakante, Lauren.
Ganito, sa Sabado na lang tayo umalis. May mga i-deliver akong bulaklak sa kabilang bayan. Si tatay dapat ang gagawa nun dahil gusto niyang magpahinga ako. Kaso mas gusto kong mamasyal eh. Sumama kayo sa akin. Hoy, magandang idea yan ah. Basta, balikan niyo ako ng mas maaga ha? Oo naman. Salamat Loren ah. Wala yon. Ay, oo nga pala. May lakad pa ba kayo? Hintayin niyo na sana si tatay. Wag na Loren. Alam naming busy palagi ang tatay mo, saka kailangan mong magpahinga. Babalik na lang kami sa Sabado. O sige, ingat kayo ha? Salamat po ate. Kinawayan ko pa si Ate Loren tsaka kami lumabas ng shop. Tsaka naman namin nakasalubong si Mang Doming, ang tatay ni Ate Loren. Magiliw kong binati ang matanda dahil magkakilala naman kami. Magandang araw po, Mang Doming. Oh, iha, napasyal ka. Magpapahula ka ba ulit? Naku, wala pa po akong pambayad para sa hula eh. Pero dinalaw lang po namin ni Kuya si Ate Loren. Ah, ganun ba? Abay, bakit nandito kayo sa labas? Bumili lang ako ng merienda. Pagsaluhan niyo muna bago kayo umuwi. Naku, wag na po, Mang Doming. Nakakahiya naman po. At saka may pupuntahan pa po kami ni Mia, Mang Doming. Sige, kayo ang bahala. Pumasyal-pasyal naman kayo minsan, ha? Opo, Mang Doming. Kinawayan namin si Mang Doming bago kami umalis. Kung masaya ako sa naging pagkikita namin ni Ate Loren, mas doble ang sayang hatid noon kay Kuya. Mas sinipag kasi siya sa trabaho ng mga sumunod na araw. Tapos palaging nakangiti. Parang lagi siyang nakainom ng vitamins. Katulad ngayon, ang lapad ng ngisi niya habang naglalakad kami pauwi. Galing kasi kami ng palengke. Kinuha ni Kuya ang sweldo niya mula sa paghahakot ng mga gulay. Kuya, mukhang inspired ka. Siyempre naman, nakita ko na si Loren eh. Alam mo namang wala akong ibang crush dati pa maliban sa kanya, di ba? Basta agahan na lang natin sa Sabado ha. Nakakahiya kung paghihintayin natin siya. Kuya, chance mo na para makadiskarte sa kanya. Maiwan na lang ako dito sa bahay. Naku, hindi pwede. Kailangan mo sumama. Kuya naman eh, gagawin mo akong third wheel? Iba naman kasi kung kasama ka namin. At least nababawasan ng kaunti yung pagkailang namin sa isa't isa. Si Kuya talaga oh, parang dalagang Pilipina. Parang mas mahinhin ka pa kay Ate Loren eh. Hindi naman ganun yun. Basta samahan mo ako bukas. Paano si Lola, Kuya? Alam naman natin na ayaw niyang gumagala tayo. Kapag araw ng Sabado, pinag-iipon ka niya ng kahoy na panggatong, hindi ba? Pustahan tayo. Kapag sinabi mo kay Lola na pupunta ka kina Ate Loren, siguradong magagalit na naman yun. Alam mo, konting yakap at halik lang ang kailangan ni Lola. Titigil din siya sa kangangawa. Para namang hindi mo kabisadong ugali ni Lola eh. Masyadong konserbatibo. Konting maling galaw lang natin eh. Ang laking kasalanan na para sa kanya. Sa bagay, minsan talaga overreacting lang si Lola. Huwag ka na maingay. Nakabang si Lola sa may gate. Baka mamaya marinig tayo. Santino, bakit ngayon lang kayo umuwi? Hapon na. Pasensya na po Lola. May dadaanan lang po kami sa tindahan. Hindi ako naniniwala. Akala nyo ba hindi kayo nakita ng mga kumari ko? Aba, nadaanan niya kayo sa flower shop ni Doming noong isang araw. May kausap kayong babae. Yung anak niyang galing sa Maynila. Si Ate Loren po yon la. Kababata namin ni Kuya. Wala akong pakialam sa Laurel na yan. Lola naman eh. Loren nga, hindi Laurel. Sinisigawan mo ba ako, Santino? Naku, hindi po. Nangangatwiran lang po ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, Santino, iwasan mo ang mga babaeng nanggaling sa syudad. Alam mo bang malalandi ang mga babae doon? Mga agresibo. Lola, para naman kaming hindi nanggaling sa syudad eh. Lola, mabait po si Ate Loren. Tsaka simula nang mamatay si nanay, ngayon pa lang po kami nakipaglapit sa mga tao. Kaya hayaan niyo na po muna kami. Karamihan sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, napapariwara. Kaya makinig kayo sa akin. Ay, si Lola talaga oh. Lola, alam naman po namin na makaluma at dalagang Pilipina po ang gusto nyo sa mga babae. Pero mahirap na pong hanapin ng ganyang klase sa panahon ngayon. Lahat po kasi nakikisabay na sa uso eh. Ibang-ibang anak ni Domeng. Kaya kung ako sa inyo, iwasan nyo siya habang maaga pa. Hindi nyo alam kung anong lagim na nagtatago sa pagkatao niya. Lola, kababata naman po namin si Loren.
Sana po, hayaan nyo na kami. Naging mabait naman po kaming apo sa inyo. Yun lang at pumasok na si Kuya Santino sa loob ng bahay. Hindi ako nakapagsalita pero humirit pa si Lola bago pa man ako makapasok sa loob ng bahay. Alam mo Mia, kilala ko ang mga tao dito sa probinsya. Yang anak ni Domeng, pinapunta niya ng Maynila dahil muntik nang magpakamatay ang lalaking huling nagkagusto sa kanya. Ang sabi, ginayuma daw. Kaya ikaw, babantayan mo ang kuya mo, ha? Hindi naman po siguro ganun si Ate Loren. Mabait naman po siya. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, delikado ang mag-amang yan. Sana wag matigas ang ulo nyo. Chismis lang po yun, Lola. Hindi niya po magagawa yun. Wag matigas ang ulo nyo. Hindi ko to sasabihin kung hindi ko nalaman mula sa iba. Sige po, Lola. Papasok na po ako sa loob. Halos nasanay na ako sa mga sinasabi ni Lola. Paulit-ulit na lang kasi. Tsaka hindi lang naman si Ate Loren ang pinintasan niya. Marami pang iba. Lahat na lang ng babae na sa tingin niya kakaiba manamit, agresibo kumilos, palagi na lang niyang pinapansin. Pagsapit ng araw ng Sabado, magkasama na kami ni Kuya. Dumaan kami sa prutasan at bumili ng pasalubong. Bago kami nagtungo sa flower shop ni Mang Domeng, naabutan namin ang mag-ama na nagkakape. Magandang araw po, Mang Domeng, Ate Loren. Oh, hello. Ang aga nyo naman. Oh, Mia, Santino, nariyan na pala kayo. Ang mabuti pa, sabayan nyo na kaming mag-almusal. Salamat na lang po Mang Domeng pero okay lang po kami. Sigurado ba kayo? Naikwento sa akin ni Loren na isasama niya raw kayo sa kabilang bayan. Malayo-layo pa naman yun, baka gutumin kayo. Huwag niyo po kaming alalahanin. Kumain na po kami sa bahay kanina bago kami umalis. Tama po si Mia Mang Domeng. Ay oo nga pala, may binili kaming prutas para sa inyo. Naku, nag-abala pa kayo. Santino, iho, iba yata ang ngiti natin ngayon Baka naman may ibig sabihin yan. Alam mo, lahat ng umingiti ng ganyan sa anak ko, dumadaan muna sa akin bago makarating sa kanya. Tay, tinatakot niyo po si Santino Santino, may nakakatakot ba sa sinabi ko sa'yo? Naku, wala po Mang Domeng. Si tatay talaga oo. Pinagkatuwaan pa si Santino. Sasamahan nga lang nila akong maghatid ng mga bulaklak sa mga umorder Basta pagkatapos nito, mamamasyal kami sa plaza, Itay ha? Sige, papayag ako. Basta umuwi kayo ng maaga. Sige po, Itay. Mag-iingat po kayo dito ha? Huwag mo kong alalahanin anak. Santino, ikaw ang lalaki. Bantayan mo ang prinsesa ko pati na ang kapatid mo. Maasahan ba kita? Ako pa Mang Domeng? Oo naman po, ako na pong bahala sa prinsesa nyo. Babantayan lang ha? Hindi didiskartehan. Tay! Sige na at tanghali na Nagsimula na kaming pumwesto sa tricycle na ginagawang service ni Mang Domeng sa delivery. Saglit pang nag-usap sina Kuya at Ate kung sino sa kanila ang magmamaneho. Sa huli, napagkasunduan na si Kuya ang maging driver. Marunong naman siyang magmaneho ng motorsiklo kaya hindi na siya nahirapan na gamitin ang tricycle. Habang nasa kalsada, panay ang lingon ni Ate Loren. Hindi niya maiwasang hawiin ang kanyang buhok sa tuwing napapadaan kami sa lubak-lubak na daan. Umaalog kasi kaming dalawa sa loob ng tricycle. Kapag nangyari yon, nagtatawanan kami. Santino, ingat lang ng konti ha. Umaalog kasi ang mga bulaklak Baka mamaya mabugbog ang mga ito at mabilis na malanta. Ay, sige, pasensya na ha. Okay lang. Ate, pasyal ka naman sa bahay minsan. Sige, susubukan ko. Ate, wag mo na pong subukan, gawin mo. Hindi naman ganun kalayo ang bahay namin sa bahay niyo Pasensya na ha, umiiwas lang talaga ako sa mga tao sa labas ng bahay namin Kayo nga lang ang kinakausap at nilalapitan ko Bakit ate? Marami kasing naninira sa akin dito. Ayaw ni tatay ng gulo, kaya napilitan siyang pag-aralin ako sa Maynila. Kawawa ka naman po pala ate, ang hirap naman po ng ganyan. Sanay na ako, Mia. Mia, ikaw talaga ang dami mong tanong. Loren, pagpasensya mo ng kapatid ko ha. Naku, walang problema. Natutuwa nga ako sa kanya
Malapit na po pala tayo. Pag-iiba ko sa usapan. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pag-alis noon ni Ate Loren. Pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot kapag napag-uusapan ng tungkol sa nakaraan. Ilang sandali pa, pinupuri na namin ang magagandang tanawin. Ang ganda po talaga dito sa probinsya, no? Tama ka, ibang-iba sa syudad. Mausok doon at maingay. Sinabi mo pa ate, naku ang dami kayang adik doon. Magulo naman talaga ang Maynila dati pa. Kami nga kapag nagigising sa umaga, busina ng mga sasakyan at sigawan ng mga nagtitinda kaagad ang bubungad sa amin sa umaga. Ako naman ayoko talagang pumunta ng Maynila noon. Napilitan lang ako kasi halos sipagtabuyan ako ng mga tao noon. Ano bang nangyari? Pinagbintangan akong ginayumang anak ng alkalde dati. Grabe naman sila. Ano bang akala nila ate? Kampon ka ng kadiliman? Rason lang nila yon. Pero ang totoo, muntik nang magpakamatay ang anak ni Mayor. Lumaklak ba naman ng maraming sleeping pills eh? Bakit niya nagawa yun? Binasted ko kasi siya. Hindi niya matanggap. Kaya ayun, muntik na siyang sumakabilang buhay. Grabe naman siya. Nang kumalat sa buong bayan natin ang nangyari, sa akin nila sinisi ang lahat. Sinabayan pa ng mga tsismosa ang galit nila. Ginulo nila ang buhay namin ni tatay. Para makaiwas, nagdesisyon na lang siyang ilayo ako. Hindi naman po pala madali ang pinagdaanan mo. Okay lang, eto siguro ang pagsubok na kailangan kong pagdaanan. Hayaan mo ate, makakalimot naman ang mga tao sa paglipas ng mga taon. Pero may iba pa rin na parang ayaw tantanan si Loren. Kagaya ng dalawang kumarin ni Lola na nakita natin kanina. Ay oo nga, ang dalawang dakilang tsismosa na kaibigan ni Lola. Sana talaga magbago na si Lola. Pagod na akong isettle ang gulong nangyayari kapag ipinapatawag siya sa barangay. Kumusta na nga pala si Lola Martina? Ayun, masungit pa rin at mahilig pa rin tumambay sa labas para makipagtsismisan. Naku, mahirap yan. Hindi lahat ng taong sinisiraan, kontento na sa pananahimik sa isang tabi. Marami ng palaban ngayon. Kaya nga madalas kami magkasagutan. Uy, nandito na pala tayo. Pakihinto na lang sa kanto, Santino. Isa-isa naming hinatid sa mga suki ni na Ate Loren ang inorder na mga bulaklak. Lahat ng yon may bayad kaagad. Maliban sa pasasalamat, niyayaya pa kaming kumain pero magalang naming tinatanggihan. Hindi naman po pala boring ang ganitong trabaho. Oo naman, saka regular pa ang kita. Ang laking pakinabang ng mga bulaklak sa simbahan, sa mga sementeryo o kahit sa anong okasyon. 4 na tao lang ang kailangan nating hatiran. Magpahinga na muna tayo. May bakery doon oh. Hali kayo, uminom tayo ng soft drinks. Ililibre mo kami ate? Ako nang magbabayad, Loren. Pumili na lang kayo ni Mia ng meriendang gusto ninyo. Uy, nagpapaka-gentle dog si kuya. Gentle dog daw? Alam mo ikaw, may kutos ka sa akin mamaya. Panira ka ng diskarte. Kuya, sartalo ka talaga. Basta mamaya ka sa akin. Ate, aawain daw ako ni kuya mamaya oh. Santino, wag mo nga tinatakot ang kapatid mo. Palagay ang loob na nagtawanan kami habang bumibili ng soft drinks sa tinapay. Mahilig pala si Ate Loren sa matatamis. Chiffon cake na may leche flan sa ibabaw kasi ang kinuha niya. Sa akin naman, Monay. Si kuya, dati na talagang hindi mahilig sa tinapay. Kontento na siya sa soft drinks lang. Papayat ka niyan, kuya. Nagtitipid ka eh. Uy, hindi ah. Hindi pa lang kasi ako gutom. Gusto mo ba ng cake, Santino? Naku, hindi na, Loren. Sige na, para sa'yo naman yan eh. Sana palagi mo na lang kaming ilibre ni Mia. Pagkatapos naming magmerienda, nagpatuloy kami sa paghahatid ng mga bulaklak. Pasado 1:00 na nang maubos ang mga inihatid namin, Miss Winnie. Bumiyahe kami pabalik sa bayan namin at dumiretso sa plaza. Kuya, bumili tayo ng fishball. Mukhang masarap nga yan ah. Ay, masarap talaga to. Lalo na kapag sinawsaw mo sa maanghang na sauce. Maupo naman tayo sa bench. O wag ka nga angal ha, ako naman ang manlilibre ng sagot gulaman. Masarap din yan. Marami-rami ang nakain namin bago kami nagpasyang maglakad-lakad. Gusto ko sanang humiwalay kina kuya pero mahigpit akong hinawakan ni Ate Loren.
Tingin ko, naiilang siyang maglakad na si Kuya Santino lang ang kasama. Hindi rin naman kami nagtagal at umuwi na sa bahay ni Mang Doming. Maraming salamat sa tulong nyo ha. Walang anuman, Loren. Nasihan din kami sa pamamasyal. Sa uulitin ate. Mia, Santino, hindi ba kayo magmemeryenda muna? Ay, hindi na po, Mang Doming. Salamat na lang po. Kailangan na din kasi naming umuwi. Sige, mag-iingat na lang kayo. Okay po, aalis na po kami. O sige, ingat ha. Umalis din kami kagad ni Kuya. Dumaan kami saglit sa karinderya para bumili ng lutong ulam. Pagdating sa bahay, nadatnan pa namin si Lola na nakikipag-apiran sa mga kumari niya. Tuwang-tuwa na bigla na lang naglaho nang makita niya kaming pauwi na. Aba, nandito na pala ang mababait kong mga apo. Magandang hapon po, Lola. Anong ikinaganda ng hapon ha? Ano, tuwang-tuwa ka na kasama mo ang malanding anak ni Domeng? Lola, ano na naman po bang chismis ang nasagap ninyo? Chismis ba ka mo? Nakita lang naman kayo ng mga kumari ko na kasama ang babaeng yun sa kabilang bayan. Yan po bang nakukuha nyo sa pakikipagchismisan, Lola? Hindi na kayo nahihiya na iniiskandalo nyo kami? Bakit? Totoo naman malandi ang anak ni Domeng. Hindi na nahiya. Muntik na nga makapatay ng anak ng mayor noon. Ikaw naman ang kursunada ngayon. Lola, pwede po ba? Tumigil na kayo? Wala namang ginagawang masama sa inyo si Loren. Hindi pa nga kayo nagkikita eh. Wala akong pakialam. Sasabihin ko ang kahit na anong gusto kong sabihin. Kuya, Lola, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Ang kuya mong mabilis makuha sa gayuma ang pagsabihan mo. Huwag niyo akong sisihin kapag may nangyaring masama sa inyo. Ang titigas kasi ng ulo niyo. Alam na ngang may lahing maligno ang mag-amang yan, nilalapitan niyo pa. Mali po kayo, La. Alam niyo kung sino ang may lahing maligno? Yang mga kasamahan niyong walang ibang ginawa kundi ang manira ng kapwa. Mabait si Loren, kaya sana lubayan niyo na siya. Hindi ko siya lulubayan hanggat patuloy ka sa pakikipaglapit sa kanya. Hindi niyo ako mabibigilan, Lola. Sumusobra na po kayo. Wala na po kayo sa katwiran. Ako pa ngayon ang wala sa katwiran. Kita niyo na si Melsan ko, ang nanay ninyo. Nang dahil sa katigasan ng ulo, ano ngayon ang sinapit? Namatay sa sama ng loob dahil sa adik niyong ama. Tapos ngayon ako pa ang mali. Gusto ko lang kayong protektahan. Hindi na po proteksyon ang ginagawa niyo sa amin eh. Pinapahiya niyo na kami sa maraming tao. Hindi niyo kilala ang anak ni Domeng. Hindi niyo alam kung anong eksaktong nangyari sa anak ng dating alkalde. Lola, wala naman po kaming kinalaman sa nangyaring issue noon eh. May alaman kayo o wala, ayokong nadadamay kayo sa gulo nila. Ang gusto ko, layuan niyo ang anak ni Domeng. Tapos ang usapan. Lola, hindi ko lalayuan si Loren. Liligawan ko siya. Galit na tinalikuran ni Kuya si Lola Martina. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya sa loob. Ni hindi man lang siya nagpaapekto kahit nagkasagutan na sila ni Kuya sa labas. Patuloy pa rin siya sa pakikipagchismisan kasama ang kanyang mga kumare. Kinagabihan, sermon ulit ang naging ulam namin sa hapunan. Tahimik kaming kumakain nang biglang magsalita si Lola. GRO daw ang asawa ni Domeng sa Maynila. Sabi ng mga kumari ko, kung gaano kalandi ang nanay ni Loren, di ganun din siya. Lola, mabait po si Ate Loren. Ganyan talaga sa simula, mabait at hindi makabasag pinggan. Pero nasa loob ang kulo ng babaeng yan. Malay mo ba kung nahawa na yan sa nanay niya? Lola, walang katotohanan ng lahat ng sinasabi niyo. Nakasama namin si Loren. Palibhasa, pinaglalaban niyo ang baluktot niyong mga paniniwala. Tama na po, naghahaponan po tayo eh. Pati ba naman dito nagtatalo pa po kayo? Pakiusap po Lola, tigilan niyo na po yan. Napatingin ako kay Kuya nang hindi niya tinapos ang pagkain tsaka tumayo. Kabadong ginaya ko rin ang pagtayo niya. Kuya, bakit po? Halos araw-araw na lang tayo pinariringgan. Nakakasawa ng maingay. Aba, talagang gumaya na kayo sa ugali ng Laurel na yan. Loren po ang pangalan niya, Lola. Mahinahon kong sabi. Kahit sa totoo lang, nagsisimula na rin akong ganahang sumagot kay Lola. Para kasing hindi na siya nagsasawa, Miss Winnie eh. Wala namang patunay na totoo ang lahat ng sinasabi ng mga kakilala ni Lola.
Lahat ng yon, kagaya ng sinasabi ko, chismis lamang. Lola, mawalang galang na po ha. Pero bago niyo po sana siraan si Loren, pwede po bang bawasan niyo ng kaunti ang pakikialam ninyo sa ibang tao? Hoy Santido, baka nakakalimutan mo lola mo ko, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. Wala pong ibang makakasaway sa inyo kundi kami lang, Lola. Isa to sa mga dahilan kung bakit ayaw po namin ni Mia na sumama sa mga lakad ninyo eh. Ang dami niyo pong napapansin. Pati babaeng nakahawak sa kamay ng boyfriend niya, ginagawa niyo issue. Nakakahiya po, Lola. Oh bakit? Mali bang mga napapansin ko? Hindi naman ah. Sa katunayan, kapag napapansin ko ang ilan sa mga dalagang wala man lang respeto sa kanilang mga sarili, hayan, nahihiya, nagiging formal. Lola, hindi po natin kailangan pakialaman ng ibang tao. Baka po awayin na naman kayo ng mga taong nagagalit sa inyo. Mas mamasamain lang po nila ang pakikialam ninyo. Lalo na at wala namang katotohanan ang iba sa mga sinasabi nyo. Naniniwala kasi kayo kagad sa mga kaibigan nyo puro naman din mga tsismosa. Saglit na natahimik si Lola ng mga sandaling yon. Gusto naming sabihin kay Lola na hindi lahat ng taong makakarinig ng sasabihin nila ay matutuwa. Pero hindi na lang namin pinahaba pa ang usapan. Nagsisimula ng suminghal ulit si Lola. Kahit ano pang sabihin nyo, Lola, liligawan ko si Loren. Hindi magbabagong pagtingin ko sa kanya. Kahit pa ilang beses nyo siyang siraan sa akin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Kapag nangyari ng kinatatakot ko, huwag kang lalapit sa akin at hihingi ng tulong. Talaga, hindi po ako lalapit sa inyo. Kuya, saan ka pupunta? Lalabas lang ako saglit, dito ka lang. Pero kuya, gabi na. Baka pumapano kayo. Huwag kang mag-alala, Mia. Walang mangyayaring masama sa akin. Kuya! Hindi na ako pinansin pa ni kuya. Iisa lang naman ang lugar na pupuntahan niya kung sakali, kina Ate Loren. Nagsimula akong iligpit ang aming mga pinagkainan. Tahimik pa rin si Lola kahit noong kunin ko ang mga pinagkainan namin. Lola? Oo, at tinagurian akong tsismosa ng bayan, Mia. Pero hindi lahat ng sinasabi ko ay gawa-gawa ko lang. May mga chismis na bago pa man naging issue ay napatunayan ng totoo. Hindi yun kakalat sa buong bayan kung hindi ito nakita o nalaman ng ibang tao. Lola, gusto po ni Kuya Santino si Ate Loren. Matagal na po at alam nating walang ibang nililigawan si Kuya. Yan kasi ang hirap sa inyong mga kabataan eh. Hindi kayo nakikinig sa mga payo ng mas nakatatanda sa inyo. Lola, malalaki na po kami. Kaya na po naming intindihin ang mga bagay-bagay. Kahit na, ang nanay nyo, ganyan din ang sinabi sa akin. Pero ano ngayon ang nangyayari sa kanya? Nasa na siya ngayon? Lola, lahat po ng nangyayari sa atin may dahilan. Wala naman pong perfect na tao eh. Yan ang hirap sa inyo. Hindi na kayo marunong gumalang. Palagi na lang kayong may pantapat sa bawat sabihin ko. Galit na wika ni Lola sabay hampas ng kamay sa mesa. Napayuko ako nang magtalunan ng mga kutsara at natumbang isang baso. Galit na si Lola. Totoong nagtatampo at naiinis na siya sa paulit-ulit kong pangangatwiran. Pero anong magagawa ko? Gusto lang namin na iiwas siya sa gulo. Mabuti na lang, iniwan na ako ni Lola. Siguro nagkulong na siya sa kwarto niya. Naisip kong magpahangin muna sa labas. Safe naman sa lugar namin kaya okay lang na kung minsan maglakad-lakad ako sa kalsada. Hindi ko nga lang inaasahan na makikita ko roon si Mang Doming na may dalang maliit na basket, isang bayong at may sukbit na itak sa bewang. Kaagad ko siyang tinawag. Mang Doming, hintay po! O Mia, gabi na ha. Anong ginagawa mo rito? Nagpapahangin lang po ako, Mang Doming. Kaso po nakita ko kayo. May pupuntahan lang ako sa gubat, iha. Ano pong gagawin niyo doon? Mangunguha ng halamang gamot. Ano pong gagawin niyo sa halamang gamot? Gagawing langis. Yun na kasi ang hiyang sa rayuma ko eh. Buti pa kayo, magaling kayong gumawa ng gamot. Kami hanggang sa pagbili na lang po sa tindahan. Pwede ko kayong gawan ng pamahid na langis kung gusto mo. Talaga po? Naku, okay po ako dyan, Mang Doming. Paano po? Pwede po bang tulungan ko na lang kayo? Wag na, iha. Kaya ko naman eh. Isa pa, umuwi ka na. Hindi maganda sa kagaya mong babae ang nag-iisa at gumagala sa gabi. Kilala mo naman ang lola mo.
Walang kinikilala kapag chismis na ang pag-uusapan. Siya, kailangan ko nang umalis. Hindi ko na nahabol pa si Mang Domeng. Ang bilis niyang maglakad, Miss Winnie. Tuloy bumalik ako papasok sa bahay. Hindi ko man lang naitanong sa kanya kung nasa bahay ba nila si Kuya. Nang sumunod na araw, napansin kong hindi nagkikibuan sina Lola at Kuya. Mas naging matindi pa ang pakikipagtsismisan niya sa mga kumare at iba pang kapitbahay namin. Lantaran niyang pinagkakalat ang kung ano-anong maling balita tungkol kay Ate Loren. Mabuti na lang hindi na siya naabutan ni Kuya. May sasabihin sana ako sa'yo, Mia. Ano po yun, Kuya? Kami na ni Loren. Ate mo na siya. Talaga, Kuya? Masaya po ako para sa inyo. Isasama ko nga pala dito si Loren mamaya. Pwede ka bang maghanda ng merienda? Paano si Lola? Wala siyang magagawa kundi tanggapin si Loren bilang girlfriend ko. Kuya, alam mo naman na ayaw niya kay Ate Loren. Gusto mo ba talagang lumala ang away niyo ni Lola? Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi lahat ng gusto niya nasusunod. Alam mo naman si Lola masyadong maraming sinasabi. Kawawa naman si Ate Loren kung sakali. Siya kasi ang maiipit sa sitwasyon Sa ngayon sinisiraan na siya nila Lola. Hindi ko naman hahayaan si Lola na insultuhin si Loren. Alam mo, mahal ko siya. Pero kuya, paano kung tama si Lola? Tama? Kilala natin si Loren. Mabait siya at magalang. Alam kong hindi niya magagawa ang mga bagay na sinasabi ni Lola tungkol sa kanya. Sana nga, kuya. Kinahapunan, galit na dumating si Lola sa bahay. Nakaturo kagad ang daliri niya kay kuya. Mas lalong naimbierna si Lola dahil nasa bahay namin ng mga sandaling yun si Ate Loren. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ayoko sa babaeng yan. Bakit nakipagrelasyon ka pa sa kanya? Hindi ka na nahiya? Dinala mo pa siya rito? Mahal ko siya, Lola, at hindi mo kami mapaghihiwalay. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at humaling na humaling ka sa kanya? Malamang ginayuma ka niya. Tama na po, Lola. Puro na lang po kayo duda. Wala namang katotohanan ng lahat ng sinasabi niyo tungkol kay Loren Santino, mukhang bad timing yata ang pagpunta ko rito sa inyo. Talagang bad timing ka palagi sa akin. Ha, akala mo ba nakakatuwa ang nalalaman kong balita sa'yo? Wala naman po akong ginagawang masama, Lola. Wala? Ilang lalaki na ba ang napabalitang pinaiyak mo? Hindi na mabilang babae. Tapos ngayon, idadamay mo pa ang apo ko. Dahil sa nakitang bagsik at panlilisik ng mga mata ni Lola Martina, halatang natakot si Ate Loren. Sa katunayan, napaatras pa siya at maluhaluhang hinarap si Santino. Aalis na muna ako. Teka lang, Loren, wag naman. Mainit ang ulo ng lola mo ngayon Hayaan na muna natin siya. Bakit ba kailangan mo magsalita ng masasakit, Lola? Talaga po bang ganyan niyo tratuhin si Loren? Kuya, tama na po. Lola! Totoo naman Kung makapagsalita si Lola parang napaka-perpekto niya. Hindi ako magmamalinis. Pero sana, piliin mo naman ang babaeng walang lahing maligno. Sumusobra na po kayo, Lola. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo Bakit po kailangan niyo pa akong siraan? Bakit? Nahihiya ka? Alam ko ang sikreto ng pamilya mo. Hindi yon basta chismis. Mga mangkukulam kayo. Wala po akong alam tungkol dyan. Matinulang po kaming naghahanap buhay sa flower shop. Tama na, Lola! Nakakahiya na po kayo. Hindi nyo man lang nire-respetong katandaan ninyo. Kuya, tama na po yan. Pinili kong pumagitna sa kanilang tatlo. Umiiyak na si Ate Loren at hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Si Kuya naman, nasa harapan na niya, nakahanda siyang ipagtanggol laban kay Lola. Hindi niyo po kailangan mag-away, Lola. Kuya! Suwai lang, Kuya Bobia. Dinala pa rito sa bahay ang babaeng ayaw na ayaw ko. Yan ang hirap sa inyo, Lola Basta na lang kayo nagpapaniwala sa mga chismis. Palibhasa, pati kayo, chismosa din. Santino! Sa pagkakataon na ito, malakas niyang sinampal si Kuya. Napasigaw ako at napahagulgol naman si Ate Loren. Panayanlingon ko sa paligid. Nahihiya ako sa kung anuman ang magiging reaksyon ng mga kapitbahay namin. Ganyan na kayo ngayon, Lola. Nananakit kapag tinamaan sa mga sinasabi ko. Palibhasa, lahat ng yun totoo. Ilayo mo sa akin ang babaeng yan!
Lola, tama na po. Pati ba naman ang pakikipagrelasyon ni Kuya, pagtatalunan pa ba natin? Ah, ganon. Nagkakampihan kayo. Pwes, magsilayas kayong dalawa dito sa bahay ko. Mga apong walang utang na loob. Nakita ko nang pumasok siya sa loob ng bahay. Nang muling lumabas, bitbit na niya ang ilan sa mga gamit namin. Walang pakundangan niya itong ikinalat sa lupa. Hindi niyo po magagawa sa amin ito, Lola. Anong hindi? Haya na nga ang mga damit niyo, oh. Hala, magsilayas na kayo, mga walang utang na loob. Pagkatapos ko kayong kupkupin ng mamatay ang nanay niyo, yan pang igaganti niyo sa akin. Puro ka walang yaan. Pero Lola... Huwag mo siyang pilitin, Mia. Halika na, umalis na tayo. Pero Santino, baka mas lalong magalit sa iyong lola mo. May mas ilalala pa bang ugali niyang yan? Pinalayas na kami. Ito na ang pinakamatindi. Halika na, umalis na tayo. Ang hindi niya pagtanggap sa'yo ay parang pagtakwil na din sa amin. Diyos ko, kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Huwag mong sisirain ang sarili mo, Loren. May ugali talaga si Loren na hindi namin gusto dati pa. Masyado siyang nakikialam sa mga taong ayaw niya. Nilalait niya at pinagkakalat niya ang mga pangit na bagay tungkol sa kanila. Paano kayo niyan? Saan kayo tutuloy? May kaunting ipon naman ako. Kaya namin ni Mia na mabuhay ng kami lang. Ano, Mia? Sasama ka ba sa akin? May choice pa po ba ako? Nagkalat ng mga gamit natin dito sa labas. Sige na nga, may paupahang bahay ang tiyahin ko. Hindi kalayuan sa bahay namin. Pwede kayo ron. Napanatag ako sa sinabi ni Ate Loren. Kahit papano, may matutuluyan pa rin kami. Hindi ko lang maiwasang mag-alala kay Lola. Gayunpaman, hinila na ako ni Kuya palayo sa lugar na yon. Dumating kami sa bahay nila Mang Domeng at naikwento ang nangyari. Iiling-iling siya nang marinig ang sinabi namin. Pambihira naman yang lola nyo. Kung kailan tumanda, saka naman lumala ang masamang ugali. Malinis po ang hangarin ko kay Loren, Mang Domeng. Kaya asahan niyo po na ipagtatanggol ko siya kahit sa lola ko. Ngayon lang ako nakatagpo ng lalaking kagaya mo, iho. At masaya ako. Dahil alam kong hindi mapapariwara ang buhay ni Loren kapag ikaw ang kasama niya. Ang hindi lang po namin maintindihan ay yung ginigiit ni Lola na mga mangkukulam daw po kayo, Mang Domeng. Nagkatinginan sina Loren at tatay niya. Napansin ko yun pero hindi na ako nagkomento. Nararamdaman ko kasi na medyo umurong ang dila ni Ate Loren pero naging mabilis naman si Mang Domeng sa pagkomento. Alam mo naman ang mga tao, hindi ba? Malaman lang nila na nanguhula ang isang tao, pinagbibintangan ng mangkukulam. Sa bagay po, marurumi na talagang isipan ng iba eh. Lalo na kapag habit na nila na itsismis ang buhay ng isang tao. Hayaan na lang po natin. Salamat, Santino, ha? Mahal kita, Loren. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo, Santino. Alam kong napagod kayo sa pakikipag-usap sa lola mo. Pambihira. Unang beses mo pa nga lang nadala ang anak ko sa bahay ninyo eh. Gulo na kagad ang sumalubong sa inyo. Pasensya na po talaga, Mang Domeng. Hayaan nyo na. Hindi habang buhay ay magagalit sa inyo si Aling Martina. Lalamig din ang ulo niya. Sana nga po, Mang Domeng. Tay, ihahatid ko lang po sila sa matutuluyan nila. Sige, umuwi ka kagad, anak. Opo, Itay. Mabuti na lang, tinanggap kami kagad sa paupahan bilang tenants. Nakapagbayad naman kagad si Kuya ng 1-month deposit at 1-month advance. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit namin, nagpaalam ako sa kanya na lalabas sandali. Huwag kang magpapagabi, Mia, ha? Lalong huwag kang pupunta kay Lola. Alam mo naman yon, baka magwala na naman kapag nakita ka. Opo, Kuya. Pasensya ka na, ha? Pati ikaw nadamay sa problema ko. Okay lang po, Kuya. Nakalimutan na po ba natin ang bilin ni Nanay bago siya namatay? Hindi ba sinabi niya na wag daw tayong mag-iiwanan? Oo naman. Kuya, paano po kapag ako naman ang nagka-boyfriend tapos ayaw mo sa kanya? Palalayasin mo rin ba ako kagaya ni Lola? Loko ka. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Kapag ginawa mo yun, babalatan ko siya ng buhay. Sige ka. Grabe ka naman, Kuya. Hindi ka nga binalatan ng buhay ni Mang Domeng eh. Iba naman ang sitwasyon ko. Basta huwag mo nang gagayahin ng kuya, ha?
Natatakot lang po ako, kuya. Paano kapag nakarma tayo dahil sa ginawa nating pagsuway kay Lola? Mia, hindi porke sinuway natin siya, tatalikuran na natin si Lola. Siyang nagpaalis sa atin. Wala na tayong magagawa doon. Nag-aalala lang po ako baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi naman panghabang buhay ang gagawin natin paglayo sa kanya eh. Palamigin lang muna natin ang sitwasyon. Ha? O sige na, alis ka pa ba? Ay opo kuya, sige kita na lang po tayo mamaya. Umalis ako at palihim na nagpunta sa bahay ni Lola. Hindi ako sa kalsada dumaan dahil alam kong maraming makakakita sa akin. May alam naman akong shortcut na daanan talaga ng mga magsasakang may hilang kalabaw. Paglabas ko sa kalsadang yon, likod bahay na ni Lola ang makikita ko. Sinadya ko siyang silipin sa mga bintana. Mahilig siyang tumambay doon eh. At ang swerte ko nga dahil nakita ko siya sa bintanang nakaharap sa kalsada. Naggaganchilyo. Nang malingunan ko siya, sinamaan ako ng tingin at pinagsarahan ng bintana. Hindi na ako nakatiis. Lumapit ako sa pinto at kumatok. Lola, buksan niyo naman po ang pinto. Mag-usap po tayo, Lola. Umalis ka na. Hindi ko kayo kailangan. Lola, nag-aalala po ako sa inyo eh. Mag-isa lang po kayo dyan. Wala akong pakialam. Bumalik ka na dun sa kuya mong matigas ang ulo. Nanakit na ang mga kamay ko sa pagkatok pero hindi niya pa rin ako pinagbuksan. Mali nga yata na pinuntahan ko kagad si Lola. Matamlay akong umuwi sa tinutuluyan naming bahay. Nagtaka pa si kuya nang makitang malungkot ako. Oh, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Para kang natalo sa sugal ah. Si Lola po kasi. Nagpunta ka kay Lola? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Alam mo naman na wala kang makukuhang magandang balita sa kanya. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Kahit na, para namang hindi mo kilala si Lola. Alam natin na mas gugustuhin pa niyang magbunga nga kaysa makinig sa paliwanag natin. Pasensya na kuya, hindi ko kasi siya matiis eh. Tsaka kahit palagi niya akong pinapagalitan, hindi naman niya ako pinababayaan kapag nilalagnat ako. Palamigin na lang muna natin ang sitwasyon. Sa ngayon kasi hindi ko rin magawang kausapin si Lola. Nagtatampo ako sa kanya. Kuya, naisip ko lang, hindi ba ayaw din ni Lola kay tatay? Tapos tignan mo dahil sa ginawa ni tatay, nakonsumi si nanay. What if tama siya na may kakaibang akin namang domeng? Anong gagawin mo? Saka na ako maniniwala kapag napatunayan na. Mali naman kasi na tayo mismo ang humusga sa kanila. Halika na nga, pumasok ka na. Sige po kuya. Nang gabing yun hindi ako makatulog. Ang likot ko sa kama. Samantalang si kuya kahit gising pa, mukhang ka-text naman ang girlfriend niya. Naisip kong bumangon. Mia, saan ka pupunta? Hindi po ako makatulog kuya eh. Magpapahangin lang po ako. Huwag ka nang lalabas ha, hanggang sa bakuran ka na lang. Sige po kuya. Mabuti. Ay, ako nga hindi rin makatulog. Naninibago ako sa tinutuluyan natin. At saka, namimiss ko rin si Lola. Sabi mo naman mawawala din ang galit ni Lola eh. Hintayin na lang natin yun para makauwi na tayo sa bahay. Tama ka, Mia. Hindi naman ako ganun kasama para talikuran na din si Lola. Ang punto ko lang, wala na tayo sa panahon niya. Iba na ang focus ng mga tao ngayon. Habang tumatagal, nagiging praktikal. Aanhin natin ang pagiging masunurin kay Lola kung hindi naman natin magawang tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi tayo aasenso kung palagi tayo matatakot sa kanya. Hindi ko sinasabi na sasagutin mo na lang siya kagaya ng ginawa ko ha. Ang sa akin lang, walang masama kung ipaglaban naman natin ang mga gusto natin. So ibig mong sabihin, papayag kang magka-boyfriend ako? Pero hindi ngayon. Ang bata mo pa. Saka magtrabaho ka muna. Mag-ipon. Ako kahit ganito ako, masipag naman ako. Ikaw Mia, babae ka. Ayokong makitang inaapi ka na magiging boyfriend mo tapos ili-live-in ka lang. Huwag kang mag-alala kuya, tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo. Ngumiti ako nang yakapin ako ni kuya. Nagpaalam din ako sa kanya kaagad dahil nakailang tunog na ang message alert tone ng cellphone niya. Lumabas ako ng bahay at tumambay sa bakuran. Napakunot ang noo ko nang matanaw ang bahay nila Mang Doming. Nakita kong bumukas ang pinto nila at lumabas ang tatay ni Ate Loren. Teka, saan kaya pupunta si Mang Doming? Masundan nga. Mabilis ko siyang sinundan papasok sa kagubatan. Ilang saglit pa,
Naramdaman yata ni Mang Doming na may sumusunod sa kanya, kaya bigla akong yumuko sa malaking puno para magtago. Pinagpapawisan ako sa sobrang kaba. Dala na rin ng takot na baka mahuli niya ako. Kaso lang, muntik akong mapasigaw nang makita ang paglapit ni Ate Loren na noon ay nakasenyas na wag daw akong maingay. Shh! Wag kang maingay, Mia. Ako lang ito, si Loren. Ate naman bakit ka ba nang gugulat? Magkaka-heart attack yata ako nang dahil sa'yo Ano ba kasing ginagawa mo dito? Sinusundan ko ang tatay mo. Alam mo, pareho tayo. Ilang gabi ko na kasing napapansin si tatay na lumalabas ng hindi nagpapaalam. Ano bang ginagawa niya dito sa kagubatan, ate? Yan ang kailangan nating malaman. Halika. Huwag tayong masyadong lumapit sa kanya at baka mapansin niya tayo. Ikaw talaga? Buti na lang at nakita kita. Paano kapag napahamak ka? Sigurado hindi ka nagpaalam sa kuya mo, ano? Namamahay po kasi ko Hindi ako makatulog. Ganyan din ako nung kauuwi ko lang galing Maynila. Bigla akong nanibago sa kapaligiran ko. Tama, maingay kasi sa Maynila Dito naman sa probinsya, sobrang tahimik. Halos mga kuliglig lang yata ang nag-iingay sa gabi. Pati aswang. Si ate talaga nagagawa pang magbiro. Okay naman ang mga tao dito Komplikado nga lang mag-isip. Pasensya ka na sa lola ko, ate, ha? Huwag mo nang isipin yon, Mia. Kahit sinong magulang ganyan din ang sasabihin. Pero iba po si Mang Doming. Nararamdaman ko na protective siya sa'yo. Tama ka, iba siya. Mabait siyang tatay. Pero feeling ko may tinatago siya sa akin. Hala, sigurado ka, ate? Oo, Mia. Ilang gabi ko nang napapansin na umaalis si tatay ng bahay Tsaka hindi ka ba nagtataka? May mga naririnig din kasi kung usapan tungkol sa kulam Si tatay kasi ang pinagbibintangan nila. Hindi naman po yata totoo yun. Ang alam ko marunong siyang manghula. Yun lang. Mas mabuti kung tayo mismo ang makakakita kung ano ba talaga ang totoo. Lumapit kami sa mas masukal pang bahagi ng kakahuyan. Nakita namin si Mang Doming na parang nagdadasal sa isang altar na gawa sa semento. Ate, ano po bang ginagawa ni Mang Doming? Hindi ko alam, Mia, pero wag kang maingay. Kailangan nating makalapit sa kanya. Kinakabahan ako, ate. Huwag kang matakot, Mia. Habang wala ang kuya mo, ako munang magiging tagapagtanggol mo. Nakita naming lumuhod si Mang Doming sa harap ng pinakamalaking puno ng akasya. Parang sinasamba niya ang puno. Sabay na inilabas niya ang isang itim na manok mula sa bayong. Nakatali ito kaya hindi makagalaw. Kinuha niya sa basket ang isang matalim na kutsilyo na may mga nakadikit na bato. Walang pag-aalinlangan niyang ginilitan ng leeg ang manok. Lahat ng naninira may paglalagyan. Sa ngalan ng Haring Kadiliman, isumpa ang mga pangalang nasa listahan. Ano? Ate, nagre-ritual yata si Mang Doming. Diyos ko, totoo nga. Sino bang kinukulam niya? Mga kapitbahay ba? Kakilala? Si Lola? Hindi ko alam, Mia. Pero kailangan nating umalis. Lumayo na tayo dito. Tsaka bilisan mo. Pero ate... Halika na! Mabilis kaming nakalayo sa lugar na yon. Hinihingal pa kami ng makalabas at makasampa sa kalsada. Hindi ako makapaniwala na makikita ko si Mang Doming sa ganoong sitwasyon. Nagagawa siya ng ritual para sa ikasasama ng iba. Sayang lang, hindi ko nabasa ang mga nakasulat sa papel. Gusto ko man na ikwento kay kuya ang mga nakita namin, pinigilan ako ni ate. Huwag mong sasabihin kay Santino ang nakita mo, ha? Pero ate... Ayokong mag-away kami ng kuya mo. Hayaan mo lang ako na sabihin sa kanyang mga nalalaman natin kapag handa na ako. Kinabukasan, nagsimula ng kumalat ang mga balita tungkol sa mangkukulam. Nagkakasakit kasi ng walang dahilan ng mga tao. Karamihan sa tinamaan ng kakaibang karamdaman ang mga nakikita naming kumari at mga kausap ni Lola Martina. Sa katunayan, naglalakad kami ni Ate Loren sa palengke nang marinig ang usapan ng mga tao sa pangunguna ni Lola Martina. Hay nako! Umaatake na naman ang mga mangkukulam, mga salot, mga halimaw! Mia, dito tayo sa bakery. Teka lang ate, si Lola yun Kausapin na muna natin.
Huwag na, Mia. Hayaan na lang natin. Ate, kailangan kong pagsabihan si Lola. Nagkakalat siya ng hindi totoong mga bagay tungkol sa'yo eh. Kahit pasagutin natin ang mga binibintang nila sa amin, ipipilit pa rin ni Lola Martina ang mga nalalaman niya. Kita mo naman, may mga nagkakasakit na nga oh. Nasabi niyo na po ba kay kuya? Hindi pa eh. Paano yan ate? Siguradong kakalat ang chismis at kapag nakarating kay kuya, mas lalo siyang magagalit sa'yo dahil hindi mo sinabi sa kanyang totoo. Hindi namin alam na nasa likod na pala namin ng mga oras na yon si kuya. Sumingit siya bigla sa usapan namin. Anong klaseng totoo bang pinag-uusapan ninyo? Kuya, ano pong ginagawa mo rito? Dito ako nagtatrabaho, di ba? Kayo nga ang dapat na tinatanong ko kung anong ginagawa niyo dito eh. Namamalengke lang po kami ni ate. Hindi ko alam na nandito rin pala si Lola. Narinig ko nga eh. Teka, kakausapin ko si Lola. Santino, wag na. Please. Gusto mo ba kung ano-ano na lang pinagkakalat ni Lola laban sa'yo? Hindi ko kayang pakinggan yun, Loren. Nasasaktan ako. Sabi ko naman wag ka nang mag-abala. Bakit hindi? Maling pinagkakalat nila. Puro gawa-gawa lang. Totoo yon, Santino. Kami mismo ni Mia nalaman ng sikreto ni tatay. Dito na tuluyang natahimik si kuya. Nagsisigawan na sila na umabot sa puntong pati na sina Lola na nagchichismisan ay natahimik na. Sumama pa ang reaksyon ng mukha ni Lola nang makita niya kami. Iniwan niya ang mga kausap at dinuro kami. Lola? Ikaw? Lola Martina? Huwag mo akong tatawaging Lola! Hindi kita apo! Tama na po yan, Lola. Anong tama na? Marami nang sinaktan ng mag-amang yan, Santino, pero pinagtatanggol mo pa. Hindi niyo ba maintindihan, La? Ang dami niyo nang ipinahiya. Wala akong pinapahiya. Lahat ng sinabi ko totoo. Ako mismo naging biktima nila. Isa ako sa mga kinulam. Bakit La? May ebidensya ka ba? Kaya kayo tinatawag na tsismosa eh. Hindi niyo na ginalang ang sarili niyo. Santino, tama na. Halika na. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Ate, hindi ba natin itutuloy ang pamimili? Mamaya na lang. Wala akong nagawa kundi sumunod kina kuya pa uwi. Hiyang-hiya ako sa ginawang iskandalo ng pamilya ko sa palengke. Malamang kami ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao. Kahit kasi ang mga taong nakakasalubong namin sa daan, nagbubulungan kapag napapatingin kay Ate Loren. Pagdating namin sa bahay nila, nag-usap ng masinsinan ng dalawa. Ako naman, tahimik lang na nilibot ang tingin sa paligid. Bigla akong nailang dahil sa nalaman namin na tsismis sa labas ng bahay. Hindi ko na kaya ang ganito, Santino. Maghiwalay na tayo. Loren, pag-usapan natin to. Hindi pwedeng basta na lang tayong nagpapa-apekto sa mga taong wala namang ambag sa buhay natin. Pagod na ako eh. Wala na rin akong mukhang maihaharap sa mga tao. Sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo susuko sa mga paninira sa atin ni Lola. Balang araw matatanggap niya din tayo. Hindi ko alam kung mangyayari pa ba ang bagay na yan. Wala akong makitang kakaiba sa mga gamit nila sa loob ng bahay. Kaya tumigil ako sa kasusuri. Medyo na out of place ako sa usapan nila kuya, kaya naisip kong lumabas na muna para bigyan sila ng privacy. Kaso nakasalubong ko si Mang Domeng. Masama rin ang hilat siya ng mukha niya. Parang nakahanap ng away sa labas. Mang Domeng, ano pong nangyari sa inyo? Binato ko ng mga tao sa labas. Diyos ko! Ha? Kailan po? Pasama ba nila si Lola? Alam mo, Santino, hindi ko na sana pinansin ang mga parinig ng lola mo tungkol sa pamilya namin. Pero nang makita ko kung paano niya dinuro ang anak ko, napaisip ako kung tama ba ang desisyon kong hayaan kayo na magmahalan. Mahal ko po si Loren, Mang Domeng. Ayoko maghiwalay kami ng dahil lang sa chismis. Pero nagdurusa ang anak ko. Kawawa naman si Loren dahil halos lahat ng tao masama na ang tingin sa kanya. Tama po kayo, Itay. Ako ang nagdurusa. Pero hindi lang naman sina Santino o Lola Martina ang kailangan nating sisihin. Kasama na rin kayo doon. Ano? Huwag na po kayong magkaila, Itay. Alam na po namin ang sikreto nyo. Anong sikreto? Kaya ko po hindi magawang sumbatan si Lola Martina kasi hindi naman po lahat ng sinasabi niya puro kasinungalingan eh. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko na nagsasagawa kayo ng ritual. Kung ganun, hindi ko na pala malilihim ang sikreto ko sa'yo.
Kasama po ako ni Ate Loren kagabi nang sundan ka namin, Mang Doming. Bakit kailangan niyo pong gawin ang bagay na ito? Bakit niyo sinasaktan ng mga tao sa paraang alam niyo? Hindi ko sila sinasaktan. Ang pangungulam, isa din sa pangkabuhayan ko. Nangungulam ako ng tao, kapalit na malaking halaga. Ano? Hindi naman po tayo naghihirap, hindi ba? Bakit kailangan niyong gawin ito? Nagkakamali ka nang sabihin mong hindi tayo naghihirap, anak. Ang pangungulam na lang ang sumalba sa kabuhayan nating pabagsak na sana noon. Nagkatinginan kami ni Kuya bago muling nilingon si Mang Doming. Umupo siya sa upuan at pagod na tiningala sa dingding ang nakasabit na family picture nila ng nanay niya. Nagkasala noon ang nanay mo sa isang mayamang negosyante. Aksidente niyang nasira ang mamahaling alahas ng babae. Pero bakit? Paano? Sinabi ng mayamang negosyante na ninakaw ng nanay mo ang alahas. Isa lang siyang kasambahay dati, nangangarap na yumaman. Ambisyosa at hindi makontento sa buhay na meron siya. Pero ninakaw po ba talaga ni nanay ang alahas? Itinanggi niya sa akin ang mga bintang sa kanya ng mga tao. Pero yun na ang huling pagkakataong makikita ko siya. Nalaman ko na lang sa iniwan niyang sulat na sinadya niyang sirain ang alahas para maibenta pero nahuli siya. Parang inamin na rin niya na totoo ang bintang sa kanya. Ano pong nangyari sa nanay ni Ate Loren? Naglayas ang nanay ni Loren. Nagpakalayo-layo. Kinalimutan kami. Pero ang dati niyang amo, hindi. Ginusto niyang bawiin lahat ng meron kami pero tumanggi ako. Kaya nagbayad siya ng mga tao para sunugin ang farm. Pati nga itong flower shop muntik nang lamunin ng apoy. Diyos ko! Nagalit ako. Sinubukan kong pigilan ng mga bayarang lalaki pero muntik na nila akong patayin. May dumating lang para iligtas ako. Ang kalaban ng amo ng asawa ko sa negosyo. Pinapatay niya sa mga tauhan niya mga lalaki. Pero huli na para isalba ang pangkabuhayan namin noon. Hindi naman po pala madali ang pinagdaanan ninyo. Nakita nang nagligtas sa akin ang perwisyo na nangyari sa pangkabuhayan ko. Kaya inalok niya ako ng tulong pinansyal. Kapalit ng pagganti ko sa dating amo ng asawa ko. Anong klaseng tulong, Itay? Halos lahat ng matanda rito sa baryo alam ang kakayahan ng lolo at lola mo na mangulam. Naipamana nila ito sa akin bago pa sila mamatay at pinili kong gamitin yun para na rin makaganti. Kung ganon, kinulam niyo po ang dating amo ni nanay? Hindi ko lang siya basta kinulam. Hinayaan ko siya magdusa. Binigyan ko siya ng sakit na pandidirihan ng ibang tao. Kinulam mo nga, Itay, pero bakit pati ang mga tao sa baryo binigyan niyo ng sakit? Dahil pinakikialaman nila tayo. At hindi ako natutuwa sa paninira nila sa iyo, anak. Kaya kailangan ko silang parusahan. Pati ang pagganti ko sa lola ni Santino. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Doming? Pati si Lola kinulam niyo? Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng lola mo. Kaya kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Kaagad na tumulo ang luha ko nang marinig ang sinabi ni Mang Doming. Kung ganon, pati pala si Lola hindi nakaligtas sa kulam. Mabigat ang loob ko na umalis ng bahay nila Ate Loren. Narinig ko pang tinatawag nila ako pero hindi na ako nag-abala pang lumingon. Pagdating sa bahay ni Lola, narinig ko siyang sumisigaw. May iilang kausap na mga kababaihan at magbubukid. Hindi ko mapigilang sumabat sa kanila. Mga kapitbahay, maniwala kayo sa akin. Nako, sinasabi ko na nga ba mangkukulam si Doming. Huwag kayong lalapit sa kanya. Pati ang anak niya, maraming lalaking ginayuma. Lola, ano na naman po ba yung pinagkakalat niyo? Hindi na po ba talaga kayo nagsasawa? Palagi na lang kayong naninira. Ano bang pakialam mo? Itinakwil ko na kayo dahil suwail kayong dalawa ng kuya mo. Pwede ba? Huwag niyo na akong lalapitan pa ulit. Lola, hindi po tama ang ginagawa niyo. Tama man o mali ang ginagawa ko, ang mahalaga, malaman ng mga tao ang totoo. Ang sabi po ni Mang Doming, kinulam ka raw niya. Totoo po ba, Lola? Ha, mabuti at umamin siya sa mga kasalanan niya.
Sinabi niya po sa amin ang lahat, Lola. Si Kuya naguguluhan ngayon sa nangyayari. Ako naman nag-aalala po sa inyo. Patawarin niyo po kami kung hindi kami nakinig sa inyo, Lola. Huli na! Nangyari na mga bagay na iniiwasan natin noon. Sana lang maisip ninyo, hindi naman talaga ako masamang lola. Lola, sana po wag na po kayong magalit kay Ate Loren. Mabait naman po siya eh. Tsaka si Mang Domeng nagalit lang po siya kasi nga sinisiraan niyo ang anak niya. Hindi ba't ganun din naman po kayo sa amin? Ginawa ko lang yon para iiwas kayo sa gulo. Ilayo kayo sa kapahamakan. Pero ito na siguro ang kinatatakutan ko. Ang tuluyan nyo na akong layuan dahil sa maling paraan ko ng pagdidisiplina sa inyo. Mapapahamak po ba talaga kami, Lola? Matanda na ako, Iha. Marami na akong narinig na mga kwento. Kaya oo, mapapahamak kayo. Bakit nyo naman po nasabi yun, Lola? Nagulat ako nang tanggalin ni Lola ang suot niyang jacket. Lalo na noong makita ko kung gaano karami ang sugat sa buo niyang katawan. Nagnanaknak ang mga yon, lumuluwa ng nana at nangangamoy patay. Nahindik ako sa nakita nang titigan ko sa mukha si Lola na wala nang taglay niyang bagsik, napalitan ito ng takot at matinding pangingilabot. Diyos ko po, Lola! Ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo may mga sugat sa katawan? Nagsimula ito nung gabing pinalayas ko kayo sa bahay. Hirap ako sa pagtulog pagsapit ng gabi. Nangangati, balisa. Nang tignan ko ang buong katawan ko, ito na ang nakita ko. Pero Lola, saan po nanggaling yan? Ito na ang resulta ng mga ritual na ginagawa ni Domeng. Diyos ko, pupuntahan ko po si Kuya. Kailangan niya tong malaman. Halika, kahit galit ako sa kuya mo, hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Mabilis kaming bumalik ni Lola sa bahay nila Mang Domeng pero wala doon si Kuya. Wala rin si Ate Loren o kahit si Mang Domeng. Sa tingin ko, umuwi na si Kuya sa tinutuluyan naming bahay. Dito namin narinig ni Lola ang pag-aaway nilang dalawa. Huwag, Loren, maawa ka. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Tapusin na natin ito, Santino. Ayoko nang madamay pang ibang tao. Loren naman eh. Pwede naman natin pag-usapan to. Sa pagkakataong ito, pumasok kami ni Lola sa bahay at sumingit sa usapan nila Kuya. Huwag mo nang pilitin ang taong ayaw nang makipagrelasyon sa'yo, Santino! Lola, pwede bang huwag ka muna makisali sa usapan namin? Ginugulo niyo lang kami. Hindi pwede! Hindi mo ba nakita ang ginawa niya sa akin? Heto, kinulam ako ng tatay niya! Nagulat din si Kuya katulad ko. Pati si Ate Loren halos ayaw nang dumikit sa kinatatayuan ni Lola. Kita sa mukha niya ang sindak. Lola, totoo bang nagawahin sa inyo ni Mang Domeng? Natiwala ako sa kanya. Kinilala ko siyang ama. Lola, kung ano po ang nagawa ng tatay ko sa inyo, ako na po sana ang humihingi ng kapatawaran. Kakausapin ko po siya, pagagalingin niya kayo. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Marami nang pinatay ang tatay mo, Loren. Ngayon kailangan niyang magbayad. Lola, please, suminahon muna kayo. Paano ko hihinahon kung pati kayo inaagaw na rin ng Domeng na yan sa akin? Tapos kahit binalaan ko na kayo, baliwala pa rin. Ako pa rin ang masama. Lola! Mawalang galang na po, Lola. Nangyari lang po ang mga bagay na ito dahil nagkalat po kayo ng mga bagay na pwede nyo namang sabihin sa akin ng personal. Iniingatan lang din po ako ni tatay, kagaya ng pag-iingat nyo kina Santino at Mia. Bago pa man makasagot si Lola sa sinabi ni ate, dumating si Mang Domeng. Dala niya ang isang kahon na kaduda-duda ang laman. Pinatong niya ito sa mesa at saka binuksan. Nakatingin kami kung anong laman nun at nagulat nang makitang 3 manika, mga karayom, munting garapon na may mga lamang insekto, libreta at itim na mga kandila. Nandito ako para ipakita na malinis ang konsensya ko at gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Hayop ka, Domeng! Nagawa mo talaga akong kulamin! Bakit niyo nagawa to kay Lola, Mang Domeng? Lola, kumalma po kayo! Kaya nga dinala ko ito rito para ipakita sa inyo na ititigil ko na ang ginagawa ko. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Domeng? Nararamdaman kong nagpipigil ka lang.
Pero galit ka sa akin, Santino. Hindi mo lang maipakita dahil naiipit ka sa away nyo ng lola mo at sa relasyon ninyo ni Loren. Pero ako naman ang punot dulo nito. Kaya ako rin ang tatapos. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko, Aling Martina. Chismosa lang ako, pero hindi ako masamang tao, Domeng. Kung ano man ang mga nasabi ko sa anak mo, sa'yo, Loren, patawarin mo sana ako. Hindi naman matigas ang puso ko. Oo, nagpunta ako para sugurin kayo. Pero nung mga panahong nagsisimula ang sakit kong ito, napagtanto ko ang mga pagkakamali ko. Hayaan nyo, Aling Martina. Gagawin ko ang lahat. Matanggal ko lang ang sumpa na inilagay ko sa inyo. At nangangako ako na hindi na ito gagawin sa kahit sino, kailanman. Kalibutan na natin yon, Domeng. Tama naman ang apo ko. Kahit magwala pa ako, hindi ko pa rin mapaghihiwalay sina Santino at Loren. Dapat lang po, Itay. Ayokong dahil sa ginawa mo, kami naman ni Santino ang mag-away. Lola, gusto ko rin pong humingi ng tawad. Naging masama akong apo. Kalibutan na natin yon, apo. Pareho tayong nagkasala. Ngayon sabay-sabay tayong magpakumbaba para magkapatawaran. Hay, salamat naman. Lumipas ang ilang araw at gumaling na rin sa sakit si Lola. Nagkaayos na sila ng tuluyan ni Mang Domeng. Nakakatuwa nga dahil ang tatay ni Ate Loren pa ang gumawa ng pamahid para sa rayuman ni Lola. Naging mas malapit pa ang pamilya namin ngayon. Hindi nagtagal, ikinasal na sina Ate Loren at Kuya Santino. Sa ngayon, nasa palengke kami ni ate at naghahanap buhay. Nakakuha kami ng pwesto para sa tindahan ng mga gulay at bulaklak. Maayos naman ang kita at nakakapag-ipon kami kahit papano. Si Mang Domeng, busy sa kanyang flower shop. Si Lola naman, pinagkakaabalahan ng pagtatahi ng lampin para sa magiging apo niya sa tuhod. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Alex Catu from Muntinlupa, kay Nicole Puray, kay Jordan Cornelio from Apayao, kay Jenmar Garcia, kay Nineth de los Santos at sa mga tauhan ng Mariel's Company, ang mga repacker na sina Len, Madel, Annalyn, Sharon, Ora at Lisa. Hello po sa inyo dyan and happy listening. Shoutout din po kay Haponesang Pinay, kay Neily Gandalusaw, kay Maribeth Peldonan, kay Maria Cristina Benedicto, kay J&J Trimmer na sina Tina and Gina, at sa boss nilang si Jerwin Gomez from General Trias, Cavite. Hello din po kay Michelle Cubeco at kay Glisel Solamin, kay Melinda Mari, kay Marian De Jesus, kay Muning-Muning na nagsabing ang sarap daw pong makinig sa atin dahil nakaka-relax ang boses ko. Salamat po sa papuri, ma'am. Shoutout din po kay Maricel Cualbar, kay Clara Oquinida, kay May Talurong from Batasan Hills, kay L'Oreal Inaldo, kay Joy Aniban, kay Nelsie Mandani de la Vega, kay Jules Sintaon at sa Sintaon family from Malaybalay Bukidnon, kay Shamsi at Rialin Belda, kay Jewel Pearl from Pampanga, hello din po kay Gina Cornelio, kay Nympha Arcal from Batangas, kay Arvid Shane Hyberg Channel from Thailand, at kay Chuchay Kulit. Maraming salamat po sa lahat ng nagkomento at nakinig. Abangan niyo pa po sana mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon ay ma-reach ang 100k subscribers. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.